Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Language Quarter 2, Week 7, Day 1. Ang ating mga objectives: identify the main characters in a given text, video, or image. Describe key events in a given text, video, or image. Express interest and enjoyment by sharing thoughts and/or feelings about the text learners engage with. Use words related to school in their own sentences to express ideas about the lesson on obedience. Basahin, pagsunod. Ulitin nyo nga. Ano-anong alintuntunin ang inyong sinusunod sa inyong tahanan? So marami tayong alintuntunin. Natatandaan nyo pa ba? Pag sinabi nating alintuntunin, ito yung mga batas na pinapatupad sa loob ng tahanan. Halimbawa, iligpit ang inyong higaan, magligpit ng laruan, yan, tumulong sa paglilinis ng bahay. Okay, ilan lamang yan sa mga halimbawa ng alituntunin. May alituntunin din sa loob ng paaralan. Halimbawa, makinig sa guro kapag nagtuturo, iwasan ang magkalat sa loob ng silid-aralan. So, bakit nyo yun sinusunod? Halimbawa, bakit nyo sinusunod ang dapat magtapon sa basurahan? O, syempre, para hindi magkalat, diba? Kasi hindi maganda yung makalat na lugar. So, ngayong araw tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tagubilin or instruction ng mga nakatatanda at mga pinuno at kung ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo susunod sa kanila. Basahin natin ang mga salita sa kasunod na slide. Ang mga salitang ito ay maaaring hindi kayo pamilyar o hindi nyo alam. Langgam. O, pamilyar kayo, alam ko dyan, sa langgam na yan. Pinuno, pag sinabi nating pinuno, leader, no? Pagsunod, masunurin. O, pag lagi kang inuutusan, tapos sinusunod mo yon, ang tawag sa iyo ay masunurin. So, nakakita na ba kayo ng langgam na nakalinya o nakahanay habang gumagapang? So, siguro no, kasi marami yan lagi sa bahay natin. Kagaya nito. O yan, nakakita na ba kayo ng ganyan? Di ba ang mga langgam laging nakahanay? So, ang mga langgam ay masipag na nag-iimpok ng mga pagkain para sa kanilang kolonya. Yung kolonya, yung grupo nila. May papanood ako sa inyong video, makinig na mabuti sa video. Bigyang pansin ang mga tauhan, ano ang kanilang tungkuling ginagampanan, ang kanilang ginagawa sa kwento at tandaan din ninyo ang mahahalagang pangyayari sa kwento. Naiintindihan nyo ba? So, bago ko ipanood sa inyo ang video, ay basahin muna natin ang mga tanong na may kaugnayan sa kwentong inyong mapapanood. Ayan, ito yung mga paunang tanong para maging gabay nyo habang kayo ay nanonood. Ano ang problema ng mga langgam? So, alamin nyo kung ano yung naging problema ng mga langgam? Sino ang nakatulong sa mga langgam? Paano nila nalagpasan ang kanilang problema? So, nakikita nyo dito, di ba? Nakahanay sila. Ayan, sila ay nag-iimpok ng pagkain. Oh no! I'm lost! Where's the light? It just went away! Then what do I do? So, nataranta dito sila kasi hindi na siya nakasunod dun sa linya. Ayan, nawawala na daw siya kasi biglang may kumarang o nalaglag na dahon. So, nawala siya sa linya. So, biglang dumating yung leader o yung pinuno para i-guide sila kung ano yung dapat nilang gawin dito sa naging problema nila. Watch my eyes, don't look away. And here's the line again. Thank you, Mr. Sawyer. Good job, everybody! Oh my, there's quite a gap, Mr. Soro. Shouldn't we tell the Queen? I think we need to involve the Queen in this. She's got enough on her plate already. Training her daughter. Oh yes, Princess Sarah. The poor dear. Okay. Ayan. So, sana naintindihan nyo, no? Kung medyo hindi nyo naintindihan, ibalik nyo ulit yung video para mapanood nyo ulit.
Okay? So, sagutin natin ang mga tanong. O, sino yung mga tauhan sa video? Sino yung nakikita nyo? O, syempre, ang mga langgam. Ang kolonya o grupo ng mga langgam. Anong ginagawa ng mga langgam sa video? So, sila ay nag-iimpok ng pagkain. O, kung familiar kayo, dun sa kwentong si Langgam at Tipaklong, di ba? Ang langgam doon napakasipag. Lagi siyang nag-iipon ng pagkain. Bakit? Natatandaan nyo pa ba? O, kasi para pag dumating ang tag-ulan, meron siyang makakain. So, ano ang nangyari sa mga tauhan? Ano yung naging problema ng mga langgam? So, di ba, biglang merong nalaglag na dahon na wala sila sa linya. So, yun talaga ay isang way nila para maging mabilis yung gawain nila at mabilis silang makabalik dun sa kanilang pupuntahan para dalhin yung kanilang pagkain. Ay kailangan nilang gumawa ng isang hanay lang, no? Para maipon nila yung kanilang pagkain. Di ba pag nakikita nyo, halimbawa sa pader, wala namang daanan kasi doon yung pader. So, para hindi sila maligaw, isang linya lang dapat. No, sunod-sunod sila para hindi sila kung saan-saan mapapunta. Kaya nagpanik yung isa na, naku, nawala na ako sa linya. I'm lost, sabi niya. So, paano na? So, biglang dumating yung leader nila at i-guide sila paano siya makakabalik muli sa linya. Yun. So, ang nakatulong, sino ang nakatulong sa kanya? So, yung leader nila. No, sa isang grupo, laging merong leader na handang tumulong kapag mayroong problema. Paano nila lalagpasan ang kanilang problema? Yun, sumunod sila dun sa leader. O, sabi niya, naku, hindi ko kayang gawin yun. Kailangan lang daw nilang umikot dun sa dahon. Sabi niya, hindi ko kayang gawin yun. Pero pinakalma siya ng leader nila. Kaya daw nilang gawin yun. Okay, so kung hindi sila sumunod sa kanilang pinuno, ano kaya ang sa palagay nyo ang mangyayari? So, hindi sila makakapunta sa tamang linya at hindi nila madadala yung pagkain. So, magpapanik lalo sila. So, ano ang paborito nyong bahagi ng kwento na ipinakita sa video? O, sige nga, sabihin nyo nga. So, ako siguro nung maganda kasing tingnan yung mga hanay ng mga langgam, no? Yan. Tapos, nung nagpapanik na siya, biglang pumunta doon yung leader. Kalmado lang siya, hindi siya nagalit. Yan. Dahil natataranta na yung langgam, hindi siya nagalit. Sinabihan niya ng maayos yung langgam kung anong dapat niyang gawin paano siya ulit makakabalik sa linya. Yun, mahalaga. Bakit mahalaga ang sumunod sa mga pinuno? Kasi sila yung mas nakakaalam, no? Yan. Inyo ding i-aanalisa kung tama ba yung sinasabi ng pinuno, no? Yan, kung tama at hindi kayo mapapahamak at mapapabuti kayo sa sinasabi ng pinuno, sumunod kayo. Base sa video inyong napanood, ano ang kahalagahan ng pagsunod sa pinuno o leader? So, ang pagsunod sa pinuno o leader ay nakakatulong sa isang grupo para hindi maging magulo. Kung may nang-encounter na problema o naranasan na problema, masusolusyonan ka agad kung susunod sa pinuno o leader. Ayon sa inyo napanood, paano sila sumunod sa kanilang leader? O, nung una nagda-doubt pa siya, hindi ko kaya. O, pero nung sinabi ng leader na kalma, kaya mo yan. Sunod ka lang sa akin. Look into my eyes. Tumingin ka sa mata ko. O, yun. Tapos sumunod na sila sa leader. Pinakalma muna sila. Ayan. Hinayaan muna ng pinuno na magtiwala sa kanya yung kanyang mga kapwa langgam, no? Para maiayos yung nagulong linya. So, ngayon, nais kong panoorin nyo ang susunod na video. Flying is tough. These northern bald ibises are working hard. A human's heart gets to 180 beats per minute during a sprint. These birds' hearts are racing at closer to 400 beats per minute, and they have to keep going for hours. New research shows that flying in a V formation helps. When a bird flaps its wing, the wingtip creates a little cushion of air. That cushion moves up and down with each flap. Researchers found that the ibises line up to catch the air cushion. When the rear bird is a wavelength behind, it flaps in sync with the lead bird. When it gets closer, it flaps out of sync to catch the cushy air. Forming a V and synchronizing flaps helps these birds save energy and fly further.
Okay, ayan. So, dito sa video na to, pinapakita yung formation ng mga birds, no? Sila kasi pag lumilipad, lagi silang naka-V formation. Kasi, yung paglipad nila, yung ano nila ng pakpak, meron silang nade-develop na hangin na nakakatulong para makasave sila ng energy sa paglipad. Kasi mga 1 oras daw sila lumilipad. So, para hindi sila ganun mapagod, kailangang makasave sila ng energy at nakakatulong yung pag-form nila ng V para makasave ng energy. Little Fox. How worker bees make honey. Who makes honey? Honeybees do, of course. But making honey is a special job for worker honeybees. How do these bees make honey? They do it together. Older worker bees leave the hive early in the morning. Their job is to gather nectar from flowers. They suck the nectar with their long, straw-like tongues. Then they store it in their honey stomachs. Honeybees have 2 stomachs. The normal stomach digests food. But the honey stomach is just for storing nectar. These special stomachs can hold a lot of nectar. Filling a honey stomach isn't an easy job. Bees must visit hundreds of flowers. That's a lot of flying. After the bees fill their honey stomachs, they return to the hive. There, they pass the nectar to other worker bees. The new workers put the nectar inside the honeycomb. Honeycomb is a group of small cells inside the hive. Then worker bees fan the nectar with their wings. This dries it. Slowly, it grows thick. The thick, sweet liquid is now honey. The honey is an important food for the bees. They store extra honey in the honeycomb. They will eat it in the winter. Making honey is hard work. The worker bees do it together, like a team. Okay, so sana naunawaan niyo yung story, no, kung paano gumawa ng honeybee at ano yung pagtutulungan ginagawa ng mga bees para makagawa sila ng honey. Kasi kinakain din nila yun, no? Yun yung food nila. Wow, hello again, young scholars. It's time So, to watch explore again. another career that you could have one day. Can you guess what career we're looking at today? If you guess music conductor, you're correct. Let's meet our professional. Hello, my name is Noam, and I am an orchestra conductor. What super skill do you use in your career?
The super skill that we use is teamwork, because in order for all 72 musicians to play together, we have to first each work very hard individually to master our own part. We have to listen to each other very carefully, and most importantly, we have to feel the music together. What tools do you use to get the job done? When I conduct, I use this long stick, which is called a baton, and the purpose of it is to elongate my arm so that every person in the orchestra will be able to see clearly and follow my gestures. When I have to choose my baton, I go to a special store of batons, and I basically try them out like Harry Potter would try out his wand. Like we used to say, the baton usually chooses the person. How important is getting to work on time? Coming on time is extremely important because as opposed to sometimes other professions, in our profession, we absolutely need every musician there in order to do the job. So we cannot afford to have even one person less on stage. What's the coolest part of your job? The coolest part of my job is that I am surrounded by beautiful music all the time, and I get to share very meaningful experiences both with the musicians and audience. What an amazing career! Remember, young scholars, with a master's in orchestral conducting, you can earn $70 per hour. Just imagine all the things you could be. Okay, so dito naman pinapakita yung music conductor, no? Siya yung nagkakandak kung itataas, ibababa, mabagal o mahina ba yung pagtugtog ng mga musikero. So mahalaga yung trabaho niya. So sagutin natin ang mga tanong. Ano ang nakita natin sa video? So dun sa videos, ang dami nating pinakita, no? So pinakita paano gumawa ng honeycomb ang mga bees. Tapos, dun sa unang video, yung paano nakakatulong yung grupo, sama-samang paglipad ng grupo ng mga ibon para sila ay makasave ng energy sa paglipad. At sa huli, yan, ano yung kahalagahan ng pagsunod sa music conductor sa isang grupo ng mga manunugtog. So, sino ang pinuno sa video? Okay? So, paano nyo ito natukoy? So, may mga pinuno doon. So, may mga leader. Bawa, sa bees, meron silang tinatawag na reyna. Yan. At saka doon sa grupo ng mga musikero, may music conductor. So, doon sa mga ibon, meron din sila doong isang leader na sinusunod na siya ang nagsasabi na kailangan nilang mag-form ng V para sila ay makalipad ng mas matagal. So, anong nangyari sa video? Paano na ipakita ang pagsunod? Okay? So, doon, ang bawat grupo, ay bawas sa mga bubuyog. Yan, sinusunod nila ang mga inutos sa kanila. No? Paano sila kukuha ng nectar para maging honey? Yun, kung hindi sila nagtutulungan at hindi tama yung proseso ng sunod nila sa kanilang mga pinuno o leader, so pag may mga pasaway dun sa grupo, mahihirapan silang makaipon ng honey at pagkain nila. Parang langgam yan nag-iipon sila ng pagkain para pag oras na ng taglamig o tag-ulan, meron silang makakain. Okay? O dun naman sa music conductor, kapag hindi sumunod yung mga musikero sa music conductor, so magugulo ang grupo nila. Hindi sila makakatugtog ng maayos o tama. O sa inyong palagay, anong mangyayari kung hindi sila susunod sa kanilang pinuno? Kagaya ng sabi ko, hindi magiging maayos ang kanilang mga ginagawa. Mahalaga ba ang pagsunod sa pinuno? Opo. Kasi sa bawat organisasyon, tao man o bagay, laging may pinuno dahil siya ang itinalaga na leader upang tumulong para masolusyonan ang mga problema upang maging maayos ang isang grupo. O alin sa mga video ang paborito nyo at bakit? Ilahad nyo nga. Ayan. So, ang gaganda ng mga videos, no?
So, ano-ano ang alam ninyo na pangkat o grupo ang mayroon na pinuno o leader? Sa classroom, meron yan pag nag-groupings kayo, no? Mahalaga ang pagsunod sa kanila, no? Halimbawa, sa example, sa mga iba pang profesyon, sa mga soldiers o sundalo, meron silang pinuno doon. Sa basketball, meron silang coach. O yan. So, sino ang pinuno sa ating paaralan? So, sa paaralan, meron tayong punong guro o prinsipal. So, sino ang pinuno sa silid-aralan? Syempre, ang guro. At sino ang namumuno sa tahanan? Syempre, yung mga magulang nyo. So, sila yung nag-guide kung paano gagawin ang mga bagay ng tama. Ano-ano mga tagubilin o alituntunin ang ipinapatupad ng mga pinunong ito? Yan, bakit mahalaga ito na sundin? O, ang mga magulang nyo, syempre, dapat sundin nyo para maging maayos kayong bata. Ganon din ang guro nyo. Ang mga guro, dapat sundin nila ang kanilang punong guro. Okay, ang punong guro, may leader din yan. Dapat sundin nila ang kanilang leader para maayos nilang mapamunuan ang paaralan. So, ganun lang yung pasapasahan, no? Kaya kung hindi maayos yung leader, hindi rin magiging maayos ang kanyang pinamumunuan. So, ano ang inyong natutunan sa araw na ito? O yan, ang kahalagahan ng pagsunod natin sa pinuno. At ano ba ang kahalagahan ng isang pinuno? So, mahalaga ang isang pinuno para sa ikakatagumpay ng isang grupo. Kagaya sa pamilya. So, kapag hindi maayos ang magulang, hindi rin magiging maayos ang mga anak. So, bakit mahalagang sumunod sa ating mga pinuno sa pangkat? Yan, para maisagawa natin ang mga bagay-bagay na hindi nagkakagulo. Kung meron mang ma-encounter na gulo, masusolusyonan kaagad kasi hindi naman nawawala ang problema eh. So ngayon, gumuhit ng pangkat ng mga langgam, bubuyog, orkestra at konduktor, mga nagmamarcha, basketball team at coach o iba pang grupo. Tukuyin ang pinuno sa grupo. So pumili na lang kayo kung anong gusto nyong iguhit dito, tapos tukuyin ninyo kung sino yung pinuno sa grupo. Ayan, mahalagang sumunod sa pinuno upang maging maayos ang isang grupo. Ngayon, lagyan ng check kung ang sumusunod na pahayag ay nagpapakita ng pagsunod sa pinuno at X kung hindi. Nakikinig ang mag-aaral habang nagkaklase ang kanilang guro. So, check. Hindi nakikiisa si Marlon sa leader ng kanilang grupo. X. Sinusunod ni Manny ang mungkahi ng kanyang coach upang manalo sa laban. Check. Nagagalit si Mara sa tuwing pinagsasabihan siya ng kanyang magulang. Check. Tuwing recess ay sumingit sa pila si Anton upang bumili ng pagkain sa tray ng kanilang guro. So, mali ito, di ba? X yan. So, naway may natutunan kayo ng kahalagahan ng pagsunod sa isang pinuno at ano ang kahalagahan na ginagampanan ng pinuno sa isang grupo.